Matapos po ang mahigit 2 linggo, sumuko na nga sa PNP ang modelo si Denise Cornejo na nahaharap naman sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Vong Navarro. Ngayong araw, nakatakdang iharap siya sa korte at dadalhin na rin ang return of warrant sa Taguig RTC. Ang pag-usad ng kaso laban kay Denise Cornejo ay papaliwanag sa atin yan ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Morning din, Connie. Ito ang continuing saga. Oo nga. Sa teleserye. Oo nga, totoo yan. O ito, explain lang natin kasi may sinasabi sila ngayon magaganap yung tinatawag nating return of warrant. Anong ibig sabihin ng return of warrant, Attorney? Well, actually, yung return of warrant, ito yung report ng pulis sa korte na nag-issue ng warrant of arrest na naaresto na at nasa custody na nila ang akusado. Kung hindi man nila nahuli ang akusado o kung hindi ito nag-surrender, kailangan naman talaga mag-report within 10 days from receipt ng warrant of arrest. At ipaliliwanag kung hindi nila nahuli kung bakit hindi pa nahuhuli. Pero ito, since successful ang pag-take into custody, yun ang i-report nila. So, ano mangyayari after yung ma-present yung report? Well, uusad na ang kaso. Dapat mangyari pagkatapos nito ay yung arraignment. Yeah. Diba? Yung arraignment, ipipresenta ang akusado sa korte at babasahin sa kanya ang kaso laban sa kanya at bibigyan din siya ng kopya ng complaint or information. Dito rin tatanungin kung magpiplead ba siya ng guilty or not guilty. At syempre, alam na natin na malamang sasabihin niya na not guilty or katulad ng ibang co-accused niya, wala na lang sinabi. At yung korte ang magsasabing maglalagay ng plea ng not guilty. Kasi nga, ang sinasabi ng akusado na si Denise, kaya daw siya nag-surrender, ay to prove her innocence. So pagkatapos naman ng arraignment, tulad ng ibang magkaso, magkakaroon po ng pre-trial and then trial proper na. Pero sa kaso niya, di ba, supposedly non-bailable. Pero ang sinasabi ng kanyang abogado, pwede siyang mag-bail. Paano ba yun? Actually, depende nga ito sa abogado niya. Actually, kung ano man ang mangyayari sa kasong to, depende rin sa abogado. Pwede niyang questionin halimbawa yung legalidad ng warrant of arrest at iakyat hanggang Korte Suprema or Court of Appeals. Maaari niyang questionin o ipakwash ang information laban sa kanya. Ngayon, kung wala, pwede niyang subukan din na mag-petition nga, na mag-bail o yung tinatawag natin magpiyansa. Generally nga, tulad nga ng sinabi mo, ang serious illegal detention isang capital offense, sinasabi na non-bailable offense. Pero medyo misleading po ang term na non-bailable kasi actually in certain cases pwede naman. Maaari niyang subukan kung maaari siyang mag-bail. Kasi sa ilalim ng batas, ang general rule, yung bail o magpiyansa, karapatan yan ng akusado. Hindi yan pwede i-deny habang pending ang kaso except nga kung ang krimen ay isang capital offense, ito reclusion perpetua, which is the penalty for yung serious illegal detention nila, and evidence of guilt is strong. Okay. Yun nagiging non-bailable. Okay. So kung ang feeling niya hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, pwede siyang mag-file ng petition na i-grant siya ng bail. At meron na rin pong mga pagkakataon na meron mga taong pinayagan na magpiyansa kahit na supposedly non-bailable ang offense. Of course, ang number one, ting-ting, survey says. Si dating Pangulong Arroyo na nag-grant ang bail sa isang electoral sabotage case noong 2012 dahil mukhang hindi daw naipakita ng prosecution na malakas ang ebidensya laban sa kanya. Of course, later on na-aresto siya, kaya siya ngayon is plunder naman ang kaso, which ibang is a kaso separate naman case. yan. Pero yung unang kaso for electoral sabotage, nag-grant siya ng bail. Although supposedly, non-bailable. So yung term na non-bailable, misleading, pwede pa rin. Ayun. So, maraming salamat muna, Attorney Gabby. Yes, at abangan ang susunod na kabanata. Yun na nga, sasabihin ko kasi talagang para tong unending na, alam mo yun na, parang matagal na natin. And as most cases go, malamang, matagal din. Matagal din, oo. Depende yan sa hatol ng korte kung gaano katagal din, di ba? Titingnan natin.